Chapter 24. Of course not. Nakita ko ang records mo from the start and you didn't disappoint me. Kung ano man ang narinig mo mula sa akin, I will really do that. Talaga po. I mean, talaga. Excited niyang tanong, halos hindi siya mapakali dahil sa sobrang saya. Yes, oh my God. Natutap na lang ni Stella ang bibig niya dahil totoo nga ang sinabi ni Aiden. Maraming salamat po sir, thank you po talaga, sobrang laking tulong po nun. Pwede niyo pong bawasan yung 10k na allowance lang niya dahil okay na po sakin kahit ako na ang sumagot nun, total hindi naman siya masyadong magastos pagdating sa baon niya araw-araw. No, it's okay. Maybe he's okay with his low allowance pero hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanya sa school, is he okay? Kumakain ba siya? O baka natitipid siya sa baon niya because he has no choice, nahihiya lang siyang humingi sa'yo dahil alam niya ang kalagayan niyo. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan niya, napatango naman si Stella dahil tama si Aiden, hindi niya alam kung anong pinagdadaanan ng kapatid sa pag-aaral at kung paano niya nagagawang mapagkasya ang ibinibigay niyang baon nito. Thank you po sir, thank you so much. Halos maiyak na saad ni Stella, wala naman na kasi siyang ibang hiling kundi ang masecure niya ang magandang kinabukasan ng mga kapatid niya. Now, she can focus to herself. Wala na siyang masyadong iisipin kundi ang sarili niya naman. Ilang taon na siya pero hindi pa rin niya nararanasan kung ano bang pakiramdam ng magmahal. Nakangiting pinapanood na lang ni Stella ang dalawang nasa harapan niya habang nilalaro si Ayesha. Wala siyang ibang hiling para sa kaibigan na sana ay maging maayos na ang lahat para sa kanila, walang gulo at problemang iniisip. Sa kondo na nagpalipas ng gabi si Aiden, magkakatabi silang pamilya sa kwarto ni Aiden habang mag-isa naman ni Stella sa kabilang kwarto. Ganito pala ang pakiramdam ng sabay nating patulugin ang anak natin. Natutuwang wika ni Aiden habang nakaharap kay Ayesha, pinagigitnaan nilang dalawa ang baby. Ako rin, thank you for staying Aiden, thank you for loving me endlessly. You deserve it love, and you deserve more. I love you. Napangiti na lang si Mia, mas masaya pala ang pareho kayong lumalaban para sa relasyon. Hindi naman na talaga maiiwasan ang magkaroon ng problema sa isang relasyon at kung pareho kayong sumuko even you still love each other, kayo ang talo, kayo ang nawalan. May ngiti sa kanilang mga labi na natulog at kinabukasan, masaya nilang pinagsaluhan ang umagan. Kinailangan naman na ni Aiden na bumalik ng hotel habang si Mia naman at Yesha ay sumama pa muna sa mga magulang ni Mia para mas makilala nila ang isa't isa at magkaroon ng oras sa bawat isa. Dad, gulat pang saad ni Aiden sa ama na naabutan sa loob ng opisina niya. Napakunot pa ang noo ni Aiden dahil sa hawak na alak ng ama, hindi ito mahilig uminom ng alak at alam niyang may iniisip ito ngayon. Can I stay here for a while? Don't worry. I will not disturb you. Mahina nitong saad na tila ba nakikiusap ang mga tinig niya. Is there a problem? Hindi niya mapigil ang itanong, mapait namang ngumiti si Dave sa kamuling nilagok ang alak na nasa baso niya. Nothing, I'm okay son. You don't need to worry, I'll be fine. Sagot nito, hindi naman naniniwala si Aiden. Naupo siya sa harap ng ama at tiningnan ito, ramdam mo at kitang-kita mo sa mga mata niyang may iniisip siya o pinagdadaanang problema. Tell me, what is it? Are you and mom okay? Napabuntong hininga si Dave sa katiningnan ng anak at mapait na ngumiti. Do you know that you are the most beautiful gift I've ever received from your mom? I hope you know. Wika niya sa kamuling ngumiti at napayuko, bahagyang pinapaikot ang alak sa baso. Salubong lang ang kilay ni Aiden dahil hindi niya maintindihan ang ama. He's here, I thought your mom already moved on from him but I guess, I'm wrong. She didn't forget about him. Natatawang wika ni Dave, ni walang maintindihan si Aiden sa sinasabi ng Arma, who's he? Sino ang tinutukoy niya? What do you mean? Humugot pa ng malalim na buntong hininga si Dave sa katumingin sa malayo. Your mom's first love, the man she loves the most. Ang lalaking kaisa-isang minahal ng mommy mo, hindi nakaimik si Aiden at nakatingin lang siya sa ama. Alam niyang nasasaktan ito ngayon pero hindi niya alam kung paano ito i-comfort. First love. Hilaw pang natawa sa isipan niya si Aiden. Ilang taon na ang mga magulang niya pero pwede pa rin pala mangyari ang kadalasang nangyayari lang naman sa mga dalaga at binata.
Saka sino bang first love niya? Sino ang lalaking yun? Ngayon pa ba magkakawatek-watek ang pamilya nila kung kailan may sarili ng pamilya si Aiden? Hindi na sila mga bata para maghiwalay pa, sasayangin na lang ba nila ang ilang taon nilang pagsasama bilang mag-asawa? Kinuha ni Aiden ang hawak-hawak ng ama na baso sa kanya, nilagyan ng alak at dirdiretso iyong nilagok. Mainit na damaloy sa lalamunan niya ang alak pero hindi niya iyon alintana, at least kahit sa ganitong paraan makasama niya ang ama. Alam niya ang pakiramdam ng nasasaktan at ng mag-isa kaya naiintindihan niya ang ama. Palaisipan sa kanya ang lalaking sinasabi ng kanyang ama. Tahimik silang dalawa sa loob ng opisina ni Aiden hanggang sa maubos nilang dalawa ang isang boteng alak. Nang makatulog ang ama sa sofa ay hinayaan na ni Aiden dahil hindi niya alam kung anong pinagdadaanan ng ama. Nakakaramdam siya ng inis sa ina dahil masyado naman na ata itong nagiging makasarili-sarili niya na lang ang iniisip niya at kung hahabulin pa nito ang lalaking tunay niyang ang minahal, napaka-immature naman nito kung ganun. Napabuntong hininga na lang si Aiden habang nasa isang mall naman ang pamilya ni Mia ay nagpaalam na muna siyang pupuntang restroom pero hindi niya akalaing makikita rin si Chloe. Napangisi na lang si Chloe saka pinag-cross ang mga kamay sa braso. Hindi ko alam kung anong klaseng kapal ba ng mukha meron ka, ako ang may mas karapatan kay Aiden at hindi ikaw. Ako ang fiancé at ina ka lang ng anak ni Aiden. Bakit ba kasi bumalik ka pa? Bakit ba nandito ka pa? Mia, kailangan ko bang magmakaawa sa iyo para ibigay mo sakin si Aiden? Nakikiusap niyang wika, mahal niya si Aiden pero hindi niya alam kung papaano niya ba mapapasakan niya ang binata. Naiintindihan kita Chloe, hindi naman masamang magmahal but learn how and when to let go. Nagmamahal ka lang naman at naiintindihan ko yun pero sana alam mo kung tama pa ba ang pagmamahal mo. Mahahanap mo ang tunay na kaligayahan kung inuuna mo ang sarili mo. Hindi ka magiging masaya sa relasyon na pinilit lang. Napailing-iling si Chloe at hilaw lang na tumawa. Ilagay mo muna ang sarili mo sa kalagayan ko Mia bago ka magsalita. Wala kang alam kung anong nangyari nang umalis ka, hindi mo alam. Liling-iling nitong saad. Minahal ko si Aiden na hindi ko inaasahan. Sige, sayo na ang anak mo. Hindi ko napakikialamanan ang custody niya but Aiden is mine. I can support your baby's need. Kahit ako na ang gumastos hanggang sa makatapos siya ng pag-aaral but Mia, please let Aiden go, pakawalan mo na siya. Hindi alam ni Mia kung maaawa ba siya kay Chloe o malinis. Masyado na itong desperada, kaya ring isuko ang lahat para lang sa isang pagmamahal. Wala ka naman talagang karapatan sa anak ko Chloe dahil kaya kong ibigay sa kanya ang lahat ng kailangan niya. Please find your worth, huwag ka nang sumiksik sa isang relasyon. Ask yourself Chloe, ito ba ang gusto mo? Ang manayra ng isang relasyong alam mong kontento na sa kung anong meron sila. This is enough Chloe dahil kahit anong pakiusap ang gawin mo sakin, hindi ko pakakawalan si Aiden, hindi na akong magkakamaling iwan pa siya so please, distance yourself habang matino pa akong kausap. Wika niya sa kanya tinalikuran si Chloe, napangisi pa si Chloe at hindi makapaniwalang sinundan ng tingin si Mia. Even I look desperate now but I won't let go Aiden, Mia, alam ko kung saan ako magiging masaya at alam kong sa piling lang yun ni Aiden wala nang iba. Nakatingin si Mia sa malaking salamin sa harapan niya. Napapalibutan siya ng napakaraming salamin sa loob ng kwartong ito, hindi siya makapaniwala sa nakikita niya sa sarili. Napahawak pa siya sa pisngi niya. Ako pa ba talaga to? Tanong niya sa sarili niya, nakaayos siya ngayon, mula sa mukha at sa mga suot niya. Tila hindi niya na makilala ang sarili niya, napakaganda niya, tila ba isang mahika ang mga make-up dahil sa nangyari sa kanya. Light lang naman ang inilagay sa mukha niya pero bakit ang laki ng epekto sa kanya? Isama mo pa ang napakagaganda niyang kasuotan. Napangiti na lang si Stella habang tinitingnan din ang kagandahan ni Mia. Finally, napakaganda mo Mia Este Malia. You are no longer Mia Morales, you are now Malia Vecerreyes, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya niyo. Napakayaman mo pala pero hindi madali ang mga pinagdaanan mo dahil masyadong naging mahigpit sa'yo ang tadhana. Tita Caitlin said that your nickname is Mia, iyon ang nakatatak sa huling damit na suot-suot mo noong mawala ka sa kanila so you are still Mia, but Mia Vecerreyes. Nakangiti niyang anya, napangiti na lang din si Mia. Simula sa araw na ito, magbabago na ang buhay niya, hindi na siya ang dating Mia na minamaliit lang, walang pamilya,
walang pera o kahit na ano. Sinong mag-aakala na isa pala siyang heiress ng isang mayamang pamilya sa bansa? Hindi rin ako makapaniwala, Stella, para akong nananaginip, parang hindi nakakapaniwala yung mga nangyayari sa akin. Parang kailan lang hirap na hirap ako sa pang-araw-araw ko, ni hindi alam kung anong kakainin, kung saan kukuha ng pera para panglaman ng tiyan ko, pero sa isang iglap lang, napapalibutan na ako ng karangyaan, ng kayamanan. I never wish this. Ang gusto ko lang sana makilala ko ang mga magulang ko, but God gave me more than that. I hope this is not a dream. Kinakabahan ako para mamaya. Nanginginig ang mga kamay niya at tila nanlalamig ang mga iyon dahil sa kabang nararamdaman niya. Natawa na lang sa kanya si Stella. Sino bang hindi kakabahan? This is your first time to face a lot of people, malamang kakabahan ka talaga. Makikilala ka na ng buong mundo mamaya bilang nag-iisang anak ng mag-asawang Viserys. Kahit ako kinakabahan, hahaha, akala mo ako yung haharap sa maraming tao eh. Grabe, ang laki ng pinagbago mo, ang ganda-ganda mo talaga. Tuwang-tuwang wika ni Stella, nagtawanan na lang tuloy sila sa loob ng kwarto. Napabuntong hininga pa si Mia dahil finally, she will be announced the daughter and heiress of Viserys family. Ma'am, labas na po tayo. Wika ng isang staff, minsan pang bumuga ng hangin si Mia saka sila lumabas ni Stella. Sinalubong naman siya ng mga magulang niya habang buhat-buhat si Ayesha na napakaganda rin ng suot niyang dress. You're so gorgeous, anak, nakikita ko tuloy ang mommy mo sa'yo noong kabataan niya. I will never expect that I will fall in love to a three ladies, to my lovely wife, to my daughter and granddaughter. Wika ng ama ni Mia. Thank you po, hihihi, nahihiya niyang sagot. You will officially Malia Viserys now, I'm happy, anak. Nakangitiring wika ni Caitlyn, I'm happy din po, I never expected this. Kailangan pa ba talaga to? Kinakabahan po ako, hahaha, hindi po ba pwedeng tayo na lang ang nakakaalam? Bakas ang kaba kay Mia kaya bahagyang natawa sa kanya ang mag-asawa. That's normal, pero hindi namin palalampasan ang pagkakahanap namin sa'yo. Gusto naming bumawi sa mga birthdays mo, special holidays na hindi ka namin nakasama. Kung ano man ang nakikita mo ngayon, kulang pa yun, anak, dahil hindi ka namin nakasama sa napakatagal na panahon. Ang daming pagkakataon kaming napalampas kaya hindi sapat ang tayo lang ang nakakaalam. We want to celebrate it cause finally you are home. Sagot ni Caitlyn sa anak, ngumiti na lang si Mia at bahagyang nabawasan ang kabang nararamdaman niya dahil alam niyang nasa likod niya lang ang mga magulang niya. Napakaswerte pa rin pala niya kahit sa mga kabilang nangyari sa buhay niya dahil kahit ilang taon na ang lumipas hindi pa rin siya kinalimutan at hindi sinukuan. Good day, ma'am, sir. Agaw Athens yung wika ni Aidan na bagong dating. Mabuti at nakarating ka, Iho, sige na mag-usap na muna kayong dalawa. Mauna na kami doon, sumunod kayo dahil ilang minuto lang ay tatawagan ka na, anak. Saad ni Jared na ikinatango na lang ni Mia. Hinarap ni Mia si Aidan at napakagwapo nito sa suot niya. Hi, tila nahihiya pang wika ni Mia, nahihiya siya dahil hindi siya sanay sa ayos niya ngayon. Naiilang din siya sa titig ni Aidan. You're so beautiful, babe, you're like a goddess. Mas lalo tuloy siyang nahihiya sa sinasabi ni Aidan, hindi siya sanay nang pinupuri siya. Parang hindi tuloy siya komportable sa suot niyang white dress at white ding heels. Bagay na bagay naman sa kanya pero hindi siya rito lumaki, hindi siya lumaki sa mga mamahaling kasuotan. I'm happy for you, babe, you finally met your parents. Dagdag pa ni Aidan. I'm happy too, hindi ko alam kung paano ko ba ipapaliwanag ang sayang nararamdaman ko ngayon but I'm really happy na kinakabahan. Hinawakan ni Aidan ang dalawang kamay ni Mia na hindi mapakali. Tila may mahika naman ang mga kamay ni Aidan dahil unti-unting nawawala ang panginginig ng kamay ni Mia. Isipin mo lang na nandito kami at makakasama mo na ang tunay mong pamilya, hindi ka namamaliitin dahil lang sa antas ng buhay mo. Mas nakakaangat ka na sa kanila but I'm happy that you're still humble. Masaya ako kapag nakikita kitang masaya, Mia. I love you, napapikit na lang si Mia nang halikan siya ni Aidan sa noo niya.
Let's go dahil baka kanina pa naghihintay sa'yo ang mga guests mo, aniya? Nagtungo naman na silang dalawa sa likod ng stage dahil dun lalabas si Mia mamaya para sa pagpapakilala sa kanya na bawasan ang kabang nararamdaman niya dahil hindi siya iniwan ni Aiden sa likod ng mga kurtina, mas lalo pa siyang nakakampante dahil sa mga matatamis ng ngiti nito sa kanya. Good day everyone, hindi ko alam kung paano ko ba sasabihin sa inyo ang lahat. Kinakabahan din subalit masayang wika ni Mrs. Vecerreyes sa harap ng maraming tao. Humugat pa siya ng malalim na buntong hininga saka nagpatuloy. Hindi namin inaasahan na sa loob ng maraming taon, makikita uli namin ang isa sa pinakamahalaga sa buhay namin. And I can't even explain how happy we are now. Hinawakan ni Mr. Vecerreyes ang kamay ng asawa para hindi ito maiyak sa pagsasalita pero nanunubog na ang mga mata ni Mrs. Vecerreyes. I'm happy that everyone is here, witnessing our happy moments. Ayaw ko nang patagilan pa ito, this party is for our long-lost daughter. We already find her after a long of years. We are happy to celebrate that she's with us now. Please welcome Malia Vecerreyes, or in short Mia Vecerreyes, our one and only daughter. The heiress of the Vecerreyes Airlines. Please give an applause to Malia Vecerreyes. Masiglang pagpapakilala nilang mag-asawa kay Mia. Dahan-dahan namang naglakad papalapit sa kanila si Mia habang nakaalalay sa kanya si Aiden. Nang may hatid ni Aiden si Mia sa mga magulang niya ay tumalikod na rin siya para puntahan si Stella na siyang nag-aalaga kay Ayesha. Nakaawang ang bibig ni Kirsten, Annie at Sarah habang nakatingin sa TV sa hotel, ganon na rin ang ibang mga empleyado, maging si Miss Cruz ay napatingin na rin sa TV nang mapadaan siya. Vecerreyes Airlines. Lion yung pinakamalaking airlines dito sa Pilipinas, diba? Si Mia Morales. Nawawalang anak ng isang mayamang pamilya. Paano? Nagtatakang tanong ng isang babae habang nakatitig sa malaking TV dahil naka-live ang pagpapakilala kay Mia. Si Mia, yung nagtatrabaho rito na naging fiancé ni Sir Aiden. Saya ba talaga yung nandyan? Parang ayaw pa nilang maniwala sa nakikita at naririnig nila. Isa siyang miyembro ng pamilya na pinakamayaman sa bansa. Naglis ang tagapagmana pa, parang kailan lang katrabaho lang natin siya at kapantay pero ngayon, ang taas niya na, mahirap nang abutin. Kanya-kanya nilang bulungan, halos hindi na sila kumukurap para lang kilalanin si Mia na nasa TV. Napapangiti na lang din si Miss Cruz dahil alam niya ang mga pinagdaanan ni Mia sa pagtatrabaho sa hotel. She deserved it, aniya na narinig pa ng ibang empleyado. Ang swerte niya, isa pala siyang mayaman. Ibig sabihin, isa talaga siyang tunay na prinsesa, sana naging kaibigan ko siya, hinihiling pang saad ng isa kaya napangiwi ang mga kaibigan ni Mia na nakarinig sa kanya. She's really a princess, isang prinsesang kaiinggitan ng lahat. Parang Cinderella ang ganap ng buhay niya, ngayon mainggit kayo. Pagpaparinig ni Kirsten. Oh my God! Halos magulat pa silang lahat dahil sa malakas na sigaw ni Sarah na nakatingin sa cellphone niya. Ano ba yan? Nakakagulat ka Sarah. Suwi sa kanya ni Annie. Kasi ano, nag-text sakin si Mia. Pinapapunta tayo ron, hindi ko alam na kanina pa pala niya yun sinend. Hinihintay niya tayo. Sigaw niya sa dalawa, natataranta naman silang dinukot ang mga cellphone nilang nakalagay sa mga bulsa nila at pare-pareho silang nakatanggap ng text at nagkatinginan. Darn it! Mura pang saad ni Kirsten, hindi nila mga nabasa ang text ni Mia dahil mga busy sila sa pagtatrabaho. Nakakainggit, buti pa sila kaibigan si Mia the Princess. Naiinggit na wika ng isa pa nilang katrabaho. Hindi na rin nila maiwasang hindi mainggit dahil ang Mia na binibaliwala lang nila dati at minamaliit, ngayon ay isa ng prinsesa ng isang pamilya. Napasimangot na lang silang tatlo dahil alam nilang duty pa nila. Sayang, hindi man lang tayo makakapunta. Nanghihinayang nilang saad ngunit lingid sa kanilang kaalaman na nasa likod lang nila si Miss Cruz. Go on, don't miss your friend's happy moments in her life. Ako nang bahala sa inyo, sabay-sabay silang napalingon na tatlo kay Miss Cruz na nakangiti sa kanila. Talaga po ma'am, pwede po kaming umalis. Excited nilang tanong, tumango at commendat naman sa kanila si Miss Cruz. Aalis pa ba kayo o wala na kayong maabutan sa event? Salamat po Miss Red Este Ma'am Cruz hihihi. Goodbye everyone. Sigaw pa nilang tatlo saka nagmamadaling lumabas ng hotel kahit na naka-uniform pa sila ng hotel. Nakasunod na lang ng tingin ang ibang empleyado.
Hindi ba at si Sir Aiden yun? Okay na sila ni Mia. Naibalik nila ang tingin sa screen kung saan makikita si Aiden na buhat-buhat ang anak. Yes. Endgame sila. Sigaw ng isang empleyado na palaging natutuwa kay Mia at Aiden. O siya, balik na sa trabaho. Ngayon na, utos ni Miss Cruz, napasimangot na lang silang lahat. Gusto pa sana nilang mapanood si Mia subalit wala silang magagawa kundi ang ipagpatuloy na nila ang trabaho nila. Grabe, hindi ako makapaniwalang tagapagmana siya ng Viceroy's Airlines, napakayaman ni Mia. Hindi pa makapaniwalang saad ng kaibigan ni Karen, napapairap na lang si Karen sa kanya. Walang ibang naging bukang bibig ang mga empleyado ng hotel kundi ang tungkol kay Mia. Mabilis naman ang pagpasok ng tatlong magkakaibigan sa isang dressing room kung saan may dalawang babae ring naghihintay sa kanila, saan po ba kami pwedeng makapasok sa loob? Hinihingal na tanong ni Sarah. Kayo po ba si Sarah, Kirsten at Annie? Pagtatanong ng babae. Kami nga po, mabilis nilang sagot. Kanina pa po namin kayo hinihintay mga ma'am, pumasok po muna kayo para makapag-ayos at bihis. Saad ng isang babae, nagkatinginan naman yung tatlo dahil hindi nila alam na may iniwan pala si Mia sa kanila para maghintay. Hindi na sila nagtanong pa at sumunod na sa dalawang babae. Cheers to your daughter Mr. and Mrs. Viceroyes, we're happy to your family. Saad ng isang matandang lalaki na nasa unahan habang nakataas ang wine glass niya. Kanya-kanya na ring taasan ang lahat para ay celebrate ang pagpapakilala kay Mia bilang Viceroyes. Cheers! Sabay-sabay nilang saad saka rin sabay-sabay na uminom. Unti-unti na ring nawala ang kaba sa dibdib ni Mia. Mr. Hernandez, when will be your wedding with Mia? Pang-aasar ng isang matandang lalaki kay Aiden nang mapansin niya ito. Napansin na rin ng iba si Aiden. As soon as possible, I'll marry her. WOAAAAHH. Napuno ng sigawan ang buong function hall dahil sa sagot ni Aiden. What a nice answer. Sigaw pa ng nasa gitnang lalaki kaya napapangiti na lang din si Aiden. You should marry her, she's the mother of your child. Congratulations to Mr. Hernandez. Pambabati pa nila rito sa kamuling nagtaas ng wine glass. Napatango na lang si Aiden kahit hindi sigurado kung nakita ba ng lahat. Kainan na nang makarating ang tatlo, hingal na hingal pa sila nang makita na nila si Mia. Ari mga te, bakit ngayon lang kayo? Tanong ni Stella. Hindi namin nabasa kaagad yung text. Kamot na saad ni Sarah. Hoy ano bal umayos ka nga, ang ganda-ganda ng ayos sa buhok mo tapos kakamutan mo lang. Pagbabawal sa kanya ni Kirsten na ingat sa buhok niya. Buti nakarating kayo, wika ni Mia na nakalapit na sa kanila. Oo hehehehe, pasensya na nahuli kami. Grabe naman paghahanda mo samin, nakakahiyang dumihan yung dress. Namadali pa namin yung mga makeup artists tuloy. Anas ni Annie, don't worry about the dress, sa inyo na yan. Ang aga-aga kong nag-text sa inyo tapos makakarating kayo kainan na. Sa TV na nga kami nanonood kanina mabuti na lang nagbukas ng cellphone si Sarah kaya nagmamadali kaming nagpunta rito, sagot ni Kirsten. Sige na, kumain na muna kayong tatlo. Pupuntahan ko na lang muna yung mag-ama ko. Thank you, Mia. Sabay-sabay pa nilang sagot sa kanaupo na sa pwesto ni Stella kanina. Nag-serve naman na ang mga staff para sa pagkain nilang tatlo. Hi baby, anas ni Mia sa anak na kumakain ng pasta. Marumi na ang nguso dahil sa pagkain niyang pasta. Ako na munang bahala sa kanya, kumain ka na muna. Saad niya naman kay Aiden. I'm okay, I can eat while holding her. Ikaw ang dapat kumain, pinunasan naman na muna ni Mia. Ang paligid ng bibig ng anak dahil baka kumalat pa sa katawan niya ang dumi sa mukha niya dahil masyadong malikot ang kamay niya. You want dessert baby? Tanong pa ni Mia sa anak dahil kanina pa nito pilit na inaabot ang isang chocolate cake. Nangguan ng maliit na cake si Mia sa kanya isinubo sa anak. This is enough baby dahil baka masobrahan ka sa pagkain mo, sumakit tiyan mo. Kanya-kanyang mundo naman na ang lahat, abala na rin sa pakikipag-usap ang mga magulang ni Mia. Hi Iha, nice to meet you, nakangiting saad ng isang ginang. Hello po, nahihiya namang sagot ni Mia dahil hindi niya kilala ang lahat. I'm Caitlin's sister, Samantha's mother. How are you? We're glad that you already here dahil ngayon ko na lang uli nakita ang ngiti sa mga mata ng kapatid ko.
I'm happy that you're still alive. Napaka-anghel nitong Saad, napakalayo sa ugali ni Samantha. Hindi mo akalain na ito ang ina ni Samantha dahil sa pagtataray niya. Thank you po, nice to meet you din po. Is this your daughter? Can we hold her? Natutuwa nitong Saad. Oo naman po, maingat naman nang ibinigay ni Aiden si Yesha. Oh my God, she's so beautiful. Hi baby, welcome to the family. May ngiti sa labi niyang binubuhat ang bata na tila wala lang pakialam sa paligid niya. Ni wala siyang pakialam kahit sino ang bumuhat sa kanya. Mommy mo, ang layo ng ugali niyo. Pang-aasar ni Mia kay Samantha na bagong dating sa pwesto nila. Inirapan na lang siya ni Samantha, unti-unti naman ang nasasanay si Mia kay Samantha dahil hindi naman ito katulad ng iniisip niya dati. Whatever, judge me, I don't care. Can I eat here? Iniwan ako nila mommy sa pwesto namin. Mataray pa niyang Saad sa kanaupo at pinagpatuloy ang pagkain niya. Naiiling na lang sa kanya si Mia. Ops, no sweet muna sa inyong dalawa ha. Respect naman sa single. Mahiya kayo sakin, dagdag pa niya, natatawa na lang sa isipan niya si Mia. Ganyan na nga siguro talaga ang ugali ni Samantha. Sa kondo ako matutulog mamaya, Ken isa. Mahinang bulong ni Aiden kay Mia. Nagbigay pa yon ng kiliti sa tenga ni Mia. Of course, as long as you want. You own it anyway kaya para saan pa para pigilan kita. Tomorrow, we'll be moving to my parents' house saka kami uli uuwi sa'yo when we're already married. Let's get married tomorrow, can we? What? Hindi makapaniwalang tanong ni Mia, napatingin tuloy sa kanya si Samantha dahil napalakas ang boses niya. Nagbubulungan lang kasi silang dalawa. Para kayong mga tanggang nagbubulungan, whatever. Pagtataray niya na naman, hindi naman siya pinansin ni Mia dahil na kay Aiden ang atensyon niya. Nagmamadali ka ba? May naghahabol ba sa'yo? May aagaw ba sakin? Sunod-sunod niya tuloy tanong kaya natawa si Aiden. I just can't wait any longer to be with you Mia, wala na kayang sasaya na kayo ng anak natin ang makikita ko paggising ko ng umaga. But, of course I want to prepare our wedding. A wedding that you deserve. Ngumiti na lang si Mia kay Aiden at sa ilalim ng lamesa ay pinagsalikop nila ang mga kamay nila. Blanco lang namang nakatingin si Olivia sa TV niya sa pagpapakilala nila kay Mia bilang anak nila. Hilaw na lang siyang natatawa. A happy family, again. Blanco niyang Saad habang sumisimsim ng wine. Tahimik namang umiiyak si Chloe sa kwarto niya dahil maging sa Liv ay nakuha ang pagbibiro nila kay Aiden pero seryoso niya itong sinagot tungkol sa pagpapakasal nila ni Mia. Kasal na dapat sila, 2 beses nang nai-cancel ang kasal nila pero ni hindi man lang naituloy. Gusto lang naman niyang may kasal sa lalaking minahal niya pero bakit ang hirap makuha ng kasiyahan? Iha, let's it lumabas ka na dyan. Rinig niyang Saad ng mommy niya. Mabilis niyang pinalis ang mga luha niya sa tumikim para ayusin ang boses niya. I'm full mom, don't worry about me, sagot niya rito. Nang wala na siyang marinig ay muli niyang isinubsob ang mukha sa una niya para umiyak. Ang lalaking pinangarap niya ay tuluyan nang nawala sa kanya. Ang akala niyang happy ending para sa kanila ni Aiden, kay Mia pala magkakaroon ng happy ending. May tiyagang naghihintay si Chloe sa isang restaurant, mahigit 1 oras nang late si Aiden sa oras ng pagkikita sana nilang dalawa pero maghihintay pa rin sa Chloe. Ni hindi pa rin siya nag-o-order ng pagkain niya dahil gusto niyang makasabay si Aiden. Muling tumingin sa entrance si Chloe at napangiti na lang siya nang makita niya na si Aiden nakapapasok pa lang. Kinaweyan niya ito at umayos sa pag-upo. She's really excited when Aiden texted her yesterday. I'm sorry, I'm late. Anas ni Aiden sa kanaupo. Okay lang, halos kararating ko lang din naman eh. Pagsisinungaling niya, tinawag naman na muna ni Chloe ang waiter para i-serve na ang mga in-order niya kanina. Mabuti at naisipan mong mag-date tayo, I really miss you Aiden. It's not what you think Chloe, I just want to talk you. Hindi rin ako magtatagal, Mia and our daughter waiting for me. Unti-unting nawala ang mga ngiti sa labi ni Chloe, palagi na lang Mia ang bukang bibig ni Aiden. Hindi naman na muna nakapagsalita si Chloe nang i-serve na ang mga in-order niyang pagkain kanina. Pwede bang kumain na muna tayo? Hindi niya pinansin ang sinabi ni Aiden at akma na sana siyang kakain ng hawakan ni Aiden ang kamay niya.
Hindi gusto ni Chloe ang ikilos ni Aiden, natatakot siyang marinig ang sasabihin nito at ramdam niya na ang pamumuo ng mga luha niya. I'm really sorry Chloe that my mother dragging you in this situation. Chloe, you deserve more than this. I am not the man for you, nakipagkita ako sa iyo para malinaw sa atin ang lahat. I know, you love me and I'm sorry if I can't love you more than a friends. You're a good person Chloe and I appreciate you for staying at my side in my darkest days. I really tried to love you but I failed. Chloe, huwag kang mabuhay sa isang hindi masayang bagay, you can still find your happiness. How? Paano ko gagawin yun Aiden if you're my happiness? Paano mo nasasabi ang lahat sa akin ng mga to kung ganun lang naman sa'yo kadaling mag-let go sa'kin? Oo, alam ko you never love me pero bakit hindi na lang ako? Bakit hindi na lang ako ang mahalin mo Aiden? I never hurt you like what Mia did to you pero bakit siya pa rin? Bakit siya na lang palagi ang laman ng puso mo habang ako heto, palaging namamalimos ng atensyon at pagmamahal mo? I just love you pero bakit ang sakit? Ang hirap mong mahalin Aiden. Ano pa bang dapat kong gawin? Saan pa ba ako kulang para hindi mo mahalin? Wala naman talaga akong pakialam nang ikaw ang maging fiancé ko pero nang makilala kita, when I stayed in your side, hindi ko mapigilan yung sarili kong hindi ka mahalin. Nanatili ako kahit na hindi ako ang laman ng puso't isipan mo, nanatili ako kahit masakit kang mahalin pero bakit kahit ako palagi yung nasa tabi mo, ako yung palaging nandito para sa'yo, siya pa rin. Siya na lang palagi Aiden, how about me? Paano naman akong walang ginawa kundi ang mahalin ka lang? Ganon ba talaga kahirap na mahalin ka? Hindi mapigilan ni Chloe na hindi maiyak dahil alam niyang ang pag-uusap nilang dalawa ni Aiden ngayon ay ito na ang katapusan, dito na matatapos ang lahat ng tungkol sa kanilang dalawa. Para na lang siyang isang bula na bigla na lang maglalaho sa buhay ni Aiden. Nasasaktan siyang marinig ang lahat ng sinasabi ni Aiden lalo na kung sinasabi nitong si Mia ang mahal niya. Napabuntong hininga si Aiden, nakasama niya rin si Chloe at alam niyang may mabuting kalooban din ito, sadyang nagmahal lang siya sa taong imposible siyang mahalin. Nakayuko na si Chloe at humihikbi na, naninikip ang dibdib niya sa sobrang sakit, gusto lang naman niyang mahalin din siya ng taong mahal niya pero bakit ang hirap magmahal? Bakit kailangang laging masaktan muna bago mo mahanap ang totoong para sa'yo? I didn't mean to hurt you. It's my mom fault dahil una pa lang alam niya nang hindi ako papayag sa kasal na pilit lang pero hinayla ka pa rin niya sa ganitong sitwasyon. You're a pretty woman Chloe at alam kong mahahanap mo rin ang para sa'yo. Even I'll marry you hindi kita magagawang pasayahin, makukulong ka lang sa isang madilim na sitwasyon. Huwag mo na sanang hayaan na pagsisihan mo pa sa huli kapag pinilit natin. I like you. I really do but that is not enough to love you and replace Mia in my heart. But I can't, hindi ko alam ang gagawin ko Aiden kung wala ka. I can fight for you kahit saan ako abutin. If you're trying to love me, maghihintay ako kung kailan mo ako matututunang mahalin. Kahit ilang taon pa yun Aiden, ako na lang. Please, I'm begging you. Akma sanang luluhod sa harapan ni Aiden si Chloe nang pigilan siya ni Aiden at inalayang maupo ulit. Don't do that again, don't you dare to kneel down again just because of a man Chloe. You don't deserve this, hindi mo deserve ang mamaalamos ng pagmamahal ng iba, ng atensyon ng iba dahil may taong handang ibigay sa'yo yun ng buong buo kahit hindi mo hilingin. You just need to find yourself first, find your worth Chloe. Hindi ko gusto ang ginagawa mo. You're a woman who deserve to respect, to love and care not like this. Thank you for staying at my side when I needed someone, I really appreciate you. Chloe, I have my own family now, they need me, my daughter needs me. Hindi na ako magtatagal pa, they are waiting me at the mall. I hope someday, someone will love you more than you love me. Someday, he will find you. Don't find him Chloe, wait for his time to come for you. Thank you for the time you spent for me. I need to say my goodbye now. I have to go. Please take care of yourself Chloe. Mahaba ring litanya ni Aiden sa katumayo na, ni hindi man lang ginalaw ang pagkain na in-order ni Chloe. Tahimik na umiyak si Chloe habang nakayuko ang ulo niya.
Hindi niya kayang makitang papalayo na sa kanya si Aiden. This is the end, this is goodbye at alam niyang talo na talaga siya. Bakit si Mia pa rin ang mahal? Bakit siya na lang palagi kahit na nasaktan niya na si Aiden? Kagat-kagat ni Chloe ang pang-ibaba niyang labi para pigilan pa ang pag-iyak niya, kaunti na lamang ay bibigay na siya at iiyak ng tila isang bata at mapapatingin sa kanya ang mga taong nakakarinig sa kanya. Lumamig na ang mga pagkain na in-order niya pero hindi na yun nagalaw dahil nawalan na rin siya ng ganang kumain pa inilibot ni Aiden ang paningin niya kung saan dapat sila magkikita ni Mia. Nang mapansin naman siya ni Mia ay kinawean siya nito. Kanina pa ba kayo rito? Tanong ni Aiden sa kahinalikan sa pisngi ang nukulat na nilang anak. Hindi naman, halos kakaupo ko pa nga lang eh. Nasa studio na pala sila mommy at daddy, sila na raw mag-aayos para sa family picture natin mamaya. So, let's go. Dapat ma-enjoy ni Baby Yesha ang una niyang pamamasyal. Bahagya pang pinisil ni Aiden ang pisngi ng anak. Kinuha ni Aiden si Yesha sa mga bisig ni Mia saka sila naglakad na tila mga ordinaryong tao lang. Halos lahat ng nakakakita sa kanila ay napapalingon sa kanila at ang iba ay natutuwa dahil mga walang kartihan sa mga katawan nila. Umaasa si Mia na sana ay ito na ang bagong simula nila, walang gulo. Wala ng problema at wala nang darating pang mga hadlang sa kanilang dalawa. Gusto lang nilang mabuo ang pamilyang matagal na nilang pangarap. Halos hindi maalis ang mga ngiti sa kanilang mga labi dahil sa sayang nararamdaman. Walang katapusang tawanan sa pamamasyal. Isang masayang pamilya katulad ng mga simpleng tao lang kung mamuhay, hindi alintana ang mga kakulangan sa buhay dahil ang mahalaga ay ang kompleto ang pamilya. Hindi maalis ni Aiden ang titig kay Mia na nakangiti habang pinagmamasdan ang mga lumalangoy na isda. Nasa loob sila ng Ocean Park, maging ang anak ay tuwang-tuwang hinahawakan ang glass wall na akala mo ay makukuha niya ang mga isdang lumalangoy. Natatawa na lang din si Aiden kapag naririnig niya ang pagtawa ng anak dahil tuwang-tuwa ito sa mga nakikita niyang mga isda, Mr. Hernandez and Miss Veceraes. Nilingan ni Mia at Aiden ang tumawag sa kanila. Oh, it's really you guys. I'm Reynold Santos, the owner of this ocean park. I'm glad seeing the both of you here. I can assist you while you are here guys, it's really my pleasure. Tuwang-tuwang saad ng may-ari. Nice to meet you Mr. Santos but we're okay here. We don't need any assistant to assist you as here, we are enjoying the view. Sagot naman ni Aiden. Can you give me a favor Mr. Hernandez? Tila nahihiya pa nitong saad. Of course you can, what is it? Napapakamot pa si Mr. Santos dahil nahihiya siyang sabihin. Gusto niya kasing samantalahin habang nandito ang pamilya ni Aiden. If you and your family can be a model of our park. Don't worry, we can pay your time, having a free visiting here. Kinapala niya na ang mukha niya, parehong galing sa makapangyarihang pamilya si Aiden at Mia. You don't have to, we can be a model here as free Mr. Santos. Nakangiting wika ni Mia sa kanya. No, it's okay. Ako yung humingi ng favor so dapat babayaran ko ang oras nyo. Pamimilit ni Mr. Santos dahil nakakahiya namang wala siyang ibibigay bilang talent fee ng dalawa. Okay lang, tutal nandito naman kami. So, let's start. Saad na rin ni Aiden, nahihiya man si Mr. Santos ay iginiya niya na ang mga ito. Natutuwa naman siya dahil napaka-humble lang nilang dalawa. Masayang ngumiti ang pamilya sa harap ng camera, nilalaro na lamang nila si Yesha para tumawa ito. Nasa likod sila ng cameraman para sa camera rin nakatingin ang bata kapag tumawa siya. Nag-set din sila ng pictorial para sa family picture pero nauna pa ang pagiging model nila. Nagtungo pa sila sa ibang magagandang lugar kung saan normal na namamasyal lang, nakatingin sa mga magagandang view habang kinukuhanan ng litrato. Nang matapos sila ay nagpumilit pa si Mr. Santos na bigyan ng talent fee silang dalawa pero hindi na iyon tinanggap ni Aiden. Matapos ng pamamasyal nila ay sunod na rin nilang pinuntahan ang studio kung saan sila magkakaroon ng pictorial. Masaya si Mia habang nakikita ang mga taong mahahalaga sa kanya ngayong araw at pare-parehong nagkakasiyahan. Come here muna baby, pagod na ang mommy at daddy sayo, wika ng ina ni Mia sa kabinuhat si Yesha para makaupo ng maayos si Aiden at Mia. Parang ayaw nang matapos ni Mia ang lahat, kung pwede na ganito na lang habang buhay.
Walang masyadong iniisip pero wala silang kasiguraduhan kung hanggang kailan ang kasiyahan nila, ang katahimikan nila pero sana nga tapos na ang lahat, pwede nang magsimula ng panibagong buhay. Lumipas pa ang mga araw at naging tahimik naman ang lahat. Maging si Mrs. Hernandez ay tahimik na, sana nga ay na-realize niya nang hindi lahat ng gusto niya ay masusunod, na hindi lahat ng tao ay kaya niyang kontrolin. Aalis ka rin ba kaagad? You're not going to stay here for a while. Tanong ni Aiden nang puntahan siya ni Mia sa hotel para lang dalawin. I need to go at the company Kailangan ko ng pag-aralan ang lahat, kung paanong patakbuhin ang isang negosyo. Alam mo naman na wala akong alam dito kaya hanggat maaga pa pag-aaralan ko na. Do you need a teacher? I can teach you, hindat na wika ni Aiden pero inilingan siya ni Mia. Walang patutunguhan ang pag-aaralan natin kung ikaw ang kasama ko. Kaya ko nang mag-isa, mag-focus ka na lang dito sa hotel mo, napapangisi naman si Aiden dahil kung ano-ano na naman ang pumapasok sa isip niya. May sarili kang kumpanya, may sarili rin akong negosyo, what if, sundan na natin si Yes ha? Kaawa naman siya kung mag-isa niya lang magpapatakbo ng lahat, tataas bababa pa ang kilay ni Aiden habang sinasabi yun. Napadaing na lang siya ng hampasin siya ni Mia sa dibdib niya. Kung ano-anong iniisip mo. Ni hindi pa nga tayo kasal tapos gusto mo na kaagad sundan ang anak mo. Ang liit-liit pa niya Aiden, maawa ka sakin. Napanguso tuloy si Aiden. Sinabi ko naman sa'yong pakakasalan na kita bakit kasi napakatagal pa ng date na pinili mo? I can't wait to read your name in papers with my surname. Napabuntong hininga na lang si Aiden. Maghintay ka lang, okay. Darating din tayo dyan. Mauna na ako, bye, I love you. Hinalikan na ni Mia si Aiden sa labi niya at iniwan na ito. Muling binalot ng katahimikan ang opisina ni Aiden, para na siyang naboboring. Wala na siyang gustong gawin kundi ang makasama si Mia at makalaro at makarga ang anak. Gusto na tuloy niyang matapos ang araw dahil napakatagal ng oras. Panay naman ang bati kay Mia kapag nakakasalubong nila siya. Malayong malayo na siya sa dati, sa ayos pa lamang ng pananamit niya at napakaaliwalas ng tingnan ng mukha niya. Napapangiti na lang si Mia sa kanila. Nang makalabas na siya ng hotel ay dinudukot niya na ang susi ng kotse niya nang may tumakip ng ilong niya. Nagpumiglas pa si Mia at pilit na inaalis ang pagkakatakip ng ilong niya dahil hindi siya makahinga pero nasenggot niya na ang pamputulog na nasa panyo dahilan para mawalan siya ng malay. Mabilis naman siyang isinakay sa isang puting van at mabilis na umalis. Tila napatulala naman si Chloe na pababa pa lamang ng kotse niya. Nakaturo ang mga hintuturo niya sa van kung saan isinakay si Mia. Parang wala nang lumalabas na kahit anong salita kay Chloe dahil sa gulat at takot din niya. Nakasunod lang ang tingin niya, gusto niyang sumigaw at humingi ng tulong pero walang lumalabas sa bibig niya. Inilibot naman ni Aiden ang paningin niya sa labas ng hotel dahil sinundan niya si Mia. Naiwan niya ang susi ng kotse niya, Chloe. What are you doing here? Tanong sa kanya ni Aiden, tila nahimasmasan naman na si Chloe at tiningnan si Aiden. Si Mia kinuha ng mga lalaki at isinakay sa van. Aiden, si Mia, natatarante niyang saad. Napakunot naman ng noo si Aiden. Anong sabi mo? Seryoso niyang tanong. Ang sabi ko si Mia, kinuha at isinakay ng mga lalaki sa van. Kinuha si Mia, sigaw niya, mabilis na sumakay ng kotse ni Chloe si Aiden at umusad naman si Chloe sa passenger seat. Hindi pa man nakakapag-seatbelt si Chloe nang patakbuhin na ni Aiden nang mabilis ang sasakyan niya. Aiden, dahan-dahan naman. Sigaw sa kanya ni Chloe, mahigpit na ang kapit niya dahil pakiramdam niya lilipad na ang sasakyan niya. Ituro mo kung anong van Chloe, tumingin ka sa harapan mo at sabihin mo sakin kung naabutan na natin. Maautoridad na wika ni Aiden, hindi naman na nagsalita si Chloe dahil sa lamig ng pakikipag-usap sa kanya ni Aiden. Tumingin na si Chloe sa harapan niya at tiningnan ang mga sasakyang nasa harapan nila. Napapasigaw na lang siya kapag muntik silang mabangga. Nang makita niya na ang van ay itinuro niya ito kay Aiden. Yun yung van. Siya yun, sigurado ka ba? Siguradong sigurado ako, tinakpan nila si Mia ng panyo kaya nawalan siya ng malay tapos isinakay siya dyan. Hindi ako maaaring magkamali sa sticker sa likod ng van na yan.
Tiningnan din ni Aiden kung nasaan ang sticker at nang makita niya ay binilisan pa niya ang pagpapatakbo ng sasakyan. Hindi ba pwedeng tumawag ka na lang muna ng pulis? Delikado ang ginagawa natin. Paano kung mahalata nila tayo? Baka mas lalo lang tayong mapapahamak na tatlo. I need to save Mia, Chloe, and I'm sorry for dragging you here. Oh damn, nice. Inis niyang saad, hindi makapaniwalang ang pagpunta niya ng hotel ni Aiden ay mauuwi ngayon sa paghahabol nila kay Mia. Maya-maya ay binagalan na ni Aiden ang sasakyan niya nang bumagal na rin sa pagtakbo ang van. Lumiko ito sa isang lugar na abandonado, dumistansya na muna si Aiden para hindi sila mahalata. Nang mawala na sa paningin niya ang van ay saka siya sumunod at nang makita niya na ang isang abandonadong warehouse ay bumaba na siya ng kotse. Hoy! Iiwan mo ba ako rito? Mahinang sigaw ni Chloe, natatakot sa maaaring mangyari. Pwede ka nang umuwi Chloe, iwan mo na ako rito, aniya saka umalis na. Natataranta naman si Chloe at hindi alam ang gagawin kung babalik na ba siya o mananatili. Nanginginig ang kamay niyang pinindot ang cellphone niya para humingi ng tulong. Alam niyang hindi kakayanin ni Aiden nang mag-isa na makuha si Mia. Paano kung armado ang mga ito at may mga baril? Baka dito pa sila mamatay. Matapos makatawag ni Chloe ay sumunod na rin siya kay Aiden, takot na takot man ay nagpatuloy pa rin siya kahit hindi niya na nakikita si Aiden. Nakapasok naman na si Aiden sa loob ng warehouse at tinitingnan na lang ang paligid. Hinahanap kung saan maaaring dinala si Mia. Nakapang-opisina pa siya dahil masyadong biglaan. Napaatras na lang siya nang matungko niya ang isang kahoy dahilan para bumagsak. Mabuti na lang at wala namang tao sa paligid niya. Ano ba kasing gagawin natin sa babaeng ito? Tanong ng isang lalaki. Sinundan ni Aiden kung saan nanggagaling ang ingay at nang masundan niya na ito ay nagtago siya sa gilid. Kita niya si Mia na pinaupo sa isang upuan at wala itong malay. Maghintay na lang tayo ng tawag kung ano bang gagawin sa babaeng ito. Napakaganda pa naman, pagnanasan ng lalaki. Naikuyom na lang ni Aiden ang kamao niya nang haplosan ng lalaki ang pisngi ni Mia. Ano ba, wala sa usapan yan. Pakalmayan mo ang kaibigan mo, pagbabawal sa kanya ng isa niyang kasama. Hindi ba tayo sasabit nito? Ang balita kong nobyo niya ay si Aiden Hernandez at parang nakita ko na siya sa TV. Ano nang ang apelido yun? Vesreyes ba? Vesreyes, sagot ng isa, napalunok na lang ang iba sa kanila. Hindi ba at galing siya sa pinakamakapangyarihan na pamilya? Hindi ba tayo sasabit dito? Kinakabahan na saad ng isa.